Grabe talaga po mga kababayan nitong mga DDS influencers, mga DDS, lahat ng ginagawa ng ating Pangulo, tama na po, mali pa sa kanila. Ayan o, post mga kababayan ni Lorraine Badoy, yung mapanglait po na doktora na dating USEC, Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya dito sa kanyang post the other day, may krisis na niya sa kahapon pala, the other day, may krisis na niya sa gasolina. Sibuyas ang ini-inspect. React naman yung mga supporters nila. Palakpak naman dyan mga bangag na supporter. Yan ang problema ninyo sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man lang gasolina yung problema ng ating bansa. Sabi nga natin mga kababayan, yung ating Pangulo may balance sa kanyang mga actions. Last week galing dito sa amin sa Camarines Sur, yung solar irrigation, yung kanyang inaasikaso para matulungan yung ating mga farmers. Kasi parte ng epekto ng krisis, mga kababayan, sa petroleum, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa market. That includes yung mga agricultural products. Apektado siya kasi pati yung fertilizer, petroleum-based yung fertilizer. At paano kung mabulok itong mga pinagpaguran ng ating mga farmers? Kaya nag-inspection siya sa cold storage sa Isabela. So anong problema ninyo? Di ba? Si Sara Duterte nga, yung gusto ninyong iupo na presidente, krisis na sa Middle East. Puro man lang mensahe ang kanyang pinapalabas, recorded message. At ngayon, ang inaatupag sa kanyang mensahe, yung birthday ng kanyang tatay. Puro personal. Yung ating Pangulo, hindi personal ito. This is for the people. Yan ang totok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O yan si Sara. Mga kababayan, puro pansarili, pampamilya. Oh. As we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Paano naging sovereignty yung issue sa ICC Crimes Against Humanity? Pumasok yung ICC sa atin at nang imbestiga, yan inimbestiga nila sa Crimes Against Humanity nung member pa tayo ng ICC. Gustong lumusot yung tatay mo, kaya umalis as member. Gustong tumakas sa accountability, nahuli pa rin. O diba, mga kababayan, yung totoong sovereignty sa West Philippines, hindi man ninyo pinaglaban. Until today, tahimik kayo. O ganun din si Lorraine Badoy. So puna kayo ng puna sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. What about si Digong? I-compare nga natin ang pagmamalasakit ni Digong tapos yung pagmamalasakit ng ating Pangulo, lalo na sa mga matatanda. Ito, post mga kababayan ito ni Atty. Reyes Del Rosario RN. Ayan panahon ni Digong. Yung matanda mga kababayan, pinakulong na driver. Ayan Duterte admin, pinakulong yung matandang driver. Marcos admin, tinulungan. Yan Yung nagreklamo, pinahanap ng ating Pangulo kay Gatchalian, DSWD Secretary Gatchalian. Yan post kahapon ni Atty. Reyes Del Rosario, Elmer Cordero at Jaime Ricafrente. Parehong jeepney driver, parehong 72 years old. Parehong humingi ng tulong sa gobyerno sa panahon ng krisis. Yung isa dahil sa pandemya, yung isa dahil sa fuel crisis. Ang isa pinakulong, yung isa tinulungan. We cannot control global crisis, sabi po niya. What we can control is how the government responds to the struggles of its people.
Paano ka ngayon, Lorraine Badoy? Di ba? Basag na basag yung mga post mo. Yun ang pagkakaiba. May pagmamalasakit na totoo. Pinahanap ito mga kababayan na matanda na driver na nagreklamo sa kanyang kalagayan dahil po sa krisis. Matik po na pinahanap ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Gatchalian, hindi para ipakulong, kundi para tulungan. Yan ah. Kaya yung tapang at malasakit nilang slogan, walang katotohanan. Walang tapang, walang malasakit. Una, yung tapang, ayaw harapin yung mga asunto. Iniiwasan yung trial. Yung malasakit, hindi din totoo. Ipinakulong yung matanda, imbis na tulungan. You see? Ito, panoorin ninyo, mga kababayan. Ang presidente sa akin, nakarating po sa kanya yung mensahe niyo. Opo. At ang utos ng Pangulo sa akin, personal ko kayong hanapin. Opo. Kaya kagabi ho, pinuntahan na ho kayo ng mga kasama namin sa opisina. Maraming pong salamat. Di ba? Sa inyong Napaiyak ko. kaya na may tutulong niyo sa akin. Maraming pong salamat. Saludo po ako sa Ayan yung matanda, mga kababayan. Pinahanap mismo ng ating Pangulo kay Secretary Gatchalian ng DSWD. Ulitin natin. Maraming pong salamat, Mr. President, sa inyong abot kaya na may tutulong niyo sa akin. Ito. Pinahanap po kayo ng presidente sa akin, nakarating po sa kanya yung mensahe niyo. Opo. At ang utos ng Pangulo sa akin, personal ko kayong hanapin. Opo. Kaya kagabi ho, pinuntahan na ho kayo ng mga kasama namin sa opisina. You see? Maraming pong salamat, Mr. President, sa inyong abot kaya na may tutulong niyo sa akin. Yan ang totoong malasakit. Salamat. Saludo po ako sa Kaya ito si Dr. Badoy, kung makapanglait, ito naman si Harry Roque, may post siya. Nananadya na kayo, ang pangalan ng barkong may dala ng Russian oil ay Sara Sky. Sara without an H. Yan o. Russian oil arrives as Philippine battles energy emergency. Sinopalpal si Harry Roque ng Voice of Millennials. Sabi diyan sa post, mas mabuti pa yang si Sara Sky, may silbi. Yung isang kilala kong Sara, wala eh. Nag-react naman po si Jingle Gonzales, they don't know the right translation. Sara Sky, dapat Sara Lutang daw. O, di ba, mga kababayan? Pati na ba naman yung barko? Nakapangalan lang kay Sara. Inattribute na nila kay Sara Duterte na siya yung tumulong para mabigyan tayo ng sapat na supply ng petrolyo. Nakapangalan lang. Ganon katindi ang pagnanasa, mga kababayan ni Harry Roque, na umupo na si Sara para makabalik na siya dito sa Pilipinas at hindi mapanagot sa kanyang krimen na nagawa. Qualified human trafficking, pagkasabit po sa Pogo operation. Kung ano-ano na lang ang pinopost, mga kababayan, na pinagsasabi. Sabi naman ni Christine Oy, Sara without H or honesty. True naman. H for honesty. Kaya walang H. Basag na basag si Harry Roque, mga kababayan. Sabi ni Mikey, Sky sa Japanese is ganito. In other words, empty. Walang laman. Yung isa lutang. Kasi Sky, lutang, Sara lutang. O, di ba? Napasama tuloy. Sabi ni Cherry Santos Salvator, maikunik lang talaga. Sabi ni Boringking Kiatong, H means hungaw. Hungaw dito sa amin, hangaw. O ang translation lang, salita lang.
Puro lang ang niya hangaw. Yung lumalabas dito sa bibig, hangaw. Yung hangin na mabaho, hangaw. Bad breath, madaling sabi. Ang ibig sabihin kang hangaw. Mabatang hangaw. Mabahong bad breath nga eh. Sabi ni Alvin Barbosa, talagang same ugali nilang mahilig mag-assume at mangangkin. Yung efforts ng gobyerno na magkaroon tayo ng enough supply ng petroleum dahil mga kababayan may pangalan na Sarah Sky, inangkin na. Ganon katindi ang kulto, mga kababayan nila. Kulto talaga po. Sabi ni Arnel Palamos Corong, Sara Diskaya mas malapit. Di ba? O ngayon, yung ating Pangulo kasi hindi na niniliglik bilang Pangulo. Yung ibang mga functions niya, marami siyang functions bilang presidente. Hindi lang binisita niya yung cold storage po yon, Onion Cold Storage. Busy yung ating Pangulo. Galing naman nga po sa PNPA. Ayan 47 commencement exercises of PNPA silang paglaom class 2026. Si Sara Duterte, siyempre, hindi nakasama. Noon sa PME yata yon, kasama siya. Doon ini-imagine ni Sara na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo, kaya hindi na siya kasama. Buti naman, mga kababayan. Kaya si Sara, mga kababayan, hindi na ini-invite sa ganitong mga okasyon. Ang ginagawa ni Sara, sige na lang ang paabot ng mensahe. May mensahe din siya dito sa PNPA graduation. Hindi na siya kasama sa ini-invite. Talagang man, i-invite siya. Tapos kasabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, security threat siya sa ating Pangulo. Nagbanta siya. O ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung naging mensahe ng ating Pangulo. Thank you to the Interior and Local Government Secretary, John Vic Remulla. Please take your seats. The National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Attorney Ralph Calinisan. The Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine National Police Academy Director, Police Major General Andre Dizon, Cavite 5th District Representative Roy Loyola, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, the officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine National Police Academy, the Cadet Corps of the Philippine National Police Academy, led by the Silang Paglaong Class of 2026, my fellow workers in government, distinguished guests, a pleasant day to you all. My warmest congratulations to the Silang Paglaong Class of 2026 on your graduation. Today, you begin your journey as officers of our police force. Your class's full name, Sinanay na Alagad na Kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan, is fitting because your journey here at the Philippine National Police Academy has transformed you into guardians of peace that our nation needs. Let us first be realistic about the bigger world that you are about to enter. You must not ignore the issues that you will face as you carry your badge. While the nation's trust in the police force has climbed in these last years, there is still room for improvement. Alam kong marami pa rin sa ating mga mamamayan ay may alinlangan sa kapalusan. Our security is weakened when the hands sworn to protect are tainted. Kaya dapat baguhin natin ito. Ladies and gentlemen, your duty has always been to maintain peace and order. And that is why I have ordered to the PNP to ensure a visible presence and disciplined conduct in every community.
Pinaparami natin ang ating tinatawag na cops on the beat. The PNP, together with NAPOLCOM, must also maintain a zero-tolerance policy for corruption and for human rights abuses. There is no room in this profession for those who bend or break the law. I also ask the PNP and the DILG to continue conducting prompt and objective investigations into every officer that violates their oath. We must also continue to bridge the gap between the police and the community through regular engagements. And the hard work that we must do has already begun. Throughout the PNP ranks, we have conducted thousands of investigations on erring personnel, resulting in disciplinary actions. We can improve public trust through enhanced police visibility and transparency in these investigations. Furthermore, our nationwide moral recovery sessions last year were designed to strengthen your moral and spiritual foundation. Ginagawa natin ang lahat ng mga ito dahil ang tunay na lakas ng ating kapulisan ay nasa kalinisan ng inyong dangal at prinsipyo. To our graduates, I challenge you to transform the PNP into one that is deeply trusted by our citizens. Help to cleanse your ranks so that wrongdoings of a few will not destroy the reputation that you have worked so hard to achieve. Become problem solvers by fairly enforcing the law. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, especially those who have been oppressed. And never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Leave all other interests at the door. I am certain that your time here at the PNPA and your career in the police force will reinforce the credibility of our institutions. Do not leave your training in these halls. Let the courage and discipline that has been instilled in you by the PNPA guide your every decision throughout your service. Be the reason why our citizens will feel safe wherever they might be. Public trust in law enforcement and enhanced citizen engagement will increase as long as you demonstrate integrity and professionalism in your work. There is no greater reward than knowing that you wear a uniform that your fellow Filipinos respect and admire. Kayo ang inaasahan ng pamahalaan na maging katuwang sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. As you know, our world is being shaken by conflicts. Conflicts that disrupt not only security, but the livelihood and our well-being. This is a reminder of how fragile peace and order is. Talagang may dahilan kung bakit kayo ang silang paglaon, sinanay na alagad ng kapayapaan na maglilingkod sa Pilipinong mamamayan. By doing your job with integrity, you can secure our communities and provide the stability that our country needs amidst these tensions. Kaya, sa mga miyembro ng Silang Paglaong Class ng 2026, taas nun ninyong harapin ang inyong katungkulan. Magsilbi kayong liwanag sa gitna ng pagsubok at pag-asa sa bawat Pilipinong inyong pinagsisilbihan. To our awardees who have demonstrated excellence, let your example be the standard for your entire career and an example to your peers. Once again, congratulations to the Silang Paglaong Class of 2026. Go out and lead with honor and with purpose. Maraming salamat at mabuhay ang ating kapulisan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President.